Di po ba, sabi po nung kapatid, aral yon sa Biblia na inyong agawin sa apoy. Sabi ko po doon sa kapatid, bro, sa totoo lang nagno-note po ako ngayon. Ayan, ang sabi po ng Biblia, agawin sa apoy. Utos po ng Diyos yun. Ang utos ngayon ni KDR, i-block. Meron pong number 1 na masama na lumalaban po sa Diyos. Kasi dapat po i-characterize po natin and we have to define yung word na masama. Ano ba yung masama? Di po ba yung masamang sinasabi ng Biblia itinuro po sa atin? Dapat kasuhato ng nakasulat sa Biblia. Bakit po ngayon? Iba na po yung definition ng masama para kay Brad Daniel. Pagka nagtanong ka na, bro, bakit po ang haba ng prayer meeting ngayon? Bakit ang haba ng pagsamba ngayon? Mamarkahan ka kaagad nila na masama. So, ayun, ang pangit ng nangyayari ngayon sa MCGI. Sobrang pangit ng nangyayari ngayon sa MCGI. Nakakalungkot lang dahil yung ginugulan po natin ng dekadang panahon ng buhay po natin, bigla na lang parang itinatapon yung pag-asa natin. Hindi ko po ito laban, mga kapatid. Ito po'y laban ng kapatiran. Nagpakumbaba si Haring David. Bakit itong si Daniel Rason ngayon nagmamatigas tapos nagpaparinig sa mga pagkakatipon? Alam mo, nagmumukha ka lang kawawa. Biruin mo yung mga dumadalo sa pagkakatipon, nakikinig sa'yo. Daniel Rason, nagme-message sa akin, mas naiintindihan pa namin yung paliwanag mo, Brad Badong, kesa dun sa 4 na oras na paulit-ulit na paliwanag ni Daniel Rason, pero ang lundo, puot ang itinatanim niya. Biruin mo, ang utos ng Diyos sa Biblia, inyong agawin sa apoy. Inyong agawin sa apoy. Nasa apoy na yun, ha? Pinapaagaw pa ng Diyos. Ikaw, magtatanong lang ang kapatid, bro, meron po kaming nakita sa social media na kumakalat na meron pong tindang alak sa restaurant ni Brad Eli sa ano pong ginagawa? Suspendido ka agad. Tapos ang utos ni Daniel Rason, i-block agad. Bakit ganon? Alam mo, kung hindi ka magsisisi, Daniel Rason, isa ka sa top 10 na mangungunang mapupunta sa impyerno. Maniwala ka sa akin, Daniel Rason. Isa ka sa mga number 1 na pupunta or pipila sa impyerno. Magpakalalaki ka, Daniel Rason. Sabi ng mga kapatid, tandaan mo yan, Rhea sa Sondoncillo, kung hindi mo babaguhin yung iyong pananaw sa buhay, isa ka sa mga taong susumpain ng Diyos, sapagkat malinaw na nakasulat sa Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kayong mga KNP, kayong mga manggagawa na hindi marunong manindigan, isa kayo sa mga susumpain ng Diyos. Dahil biruin nyo, kung ano-ano nang tinuturo ni Daniel Rason, yes lang kayo ng yes. Brad Rodel, manindigan ka, Brad Rodel. Magpakalalaki ka, Brad Rodel. Matanda na ang iyong mga magulang, Brad Rodel. Brad Josel, manindigan ka. Matanda na si Mamilet. May sakit si Mamilet. Manindigan ka. Manindigan ka sa totoo. Brad Mon Bernardo. Si Efren Baking, hindi ko na tatawagin yun kasi corrupted na talagang na KNP. At saka si Resty Reyes. Brad Robert Naboa, manindigan ka. Sino pa? Manindigan kayo, mga KNP, mga AP. Brad Don Kapulong. Manindigan ka, kawawa yung iyong pamilya, matanda na si Inda. Manindigan ka, Brad Don Kapulong. Alam ko, hindi ka rin naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Brad Daniel. Alam ko yan, dahil nakasama ninyo ako. Nakita ko, kung si Brad Mel, number 1 tuta ni yan. Number 1 tuta ni Daniel Rason yan. Hindi yan ewan ko lang kung maninindigan siya. Pero kung maninindigan siya, wala siyang matatanggap. Ano ba ang pinag-aralan ni Brad Mel? Wala. Meron siyang mga anak. Kaya, mga kapatid, manindigan kayo sa katotohanan. Manindigan kayo sa katotohanan, mga kapatid. Sabi ng Biblia,
sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa yung taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa para sa Diyos. Yung taong inilalagay yung kanyang tiwala sa tao. Tao si Daniel Rason. Po pwedeng magkamali. Nakasulat sa Biblia yon. Hindi natin mapagbubulaanan. Ang nakasulat sa Biblia, walang matuwid sa lupa no gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Kung pagmamatigasin mo, Daniel Rason, yung iyong mga pagkakamaling nagagawa sa iyong liderato na pinagkatiwala sa iyo ng kapatid na Eli Soriano, mapapahamak ka. Unang-una kang mapapahamak sa impyerno. Merong kapatid sa Canada na nag-message sa akin siguro 30 minutes ago. Sabi niya, bro, kahit naman hindi ka nila ipa-mass report yung Facebook account mo, kung talagang sa Diyos pa rin ang MCGI, gagawa ng paraan ng Diyos para ma-down yung Facebook account mo. Sabi niya ganyan. Alam mo bro, sa totoo lang, sabi niya ganyan. Nung buhay si Bradley, binigyan niya ng chance si Willie Santiago para magpaliwanag sa harap ng kapatiran. Pero bakit po ngayon kay KDR, wala pong ginawang ganun sa inyo? At bigla ka na lang po niyang pinablock sa mga kapatid. Di po ba, sabi po nung kapatid, aral yon sa Biblia na inyong agawin sa apoy. Sabi ko po doon sa kapatid, bro, sa totoo lang nagno-note po ako ngayon. Ayan, ang sabi po ng Biblia, agawin sa apoy. Utos po ng Diyos yun. Ang utos ngayon ni KDR, i-block. Ibig sabihin, hindi po kasuhato ng Biblia yung mangangaral ngayon na dapat sana pinagkatiwalaan ni Brad Eli na lilingap sa mga kapatid. Hindi ko po alam bakit hindi makapanindigan sa tama si Brad Daniel ngayon. Kaya yun, nakakalungkot po. Kaya yan, nagkakaroon po ng pagkakabahabahagi sa iglesia ngayon dahil sa kagagawan po ni Brad Daniel na hindi po siya marunong manindigan sa totoo. Kung meron pong number 1 na masama na lumalaban po sa Diyos, kasi dapat po i-characterize po natin and we have to define yung word na masama. Ano ba yung masama? Di po ba yung masamang sinasabi ng Biblia itinuro po sa atin, dapat kasuhato ng nakasulat sa Biblia? Bakit po ngayon, iba na po yung definition ng masama para kay Brad Daniel? Pagka nagtanong ka na, bro, bakit po ang haba ng prayer meeting ngayon? Bakit ang haba ng pagsamba ngayon? Mamarkahan ka kaagad nila na masama. So, ayun, ang pangit ng nangyayari ngayon sa MCGI. Sobrang pangit ng nangyayari ngayon sa MCGI. Nakakalungkot lang dahil yung ginugulan po natin ng dekadang panahon ng buhay po natin, bigla na lang parang itinatapon yung pag-asa natin. Hindi ko po ito laban mga kapatid, ito po'y laban ng kapatiran. Dahil marami pong mga kapatid hindi makapag voice out dahil sususpindihin po. Tapos pagkatapos sinuspindi, ikakalat na masamang diwa, wag kakausapin. Ganyan po yung ginagawa sa akin. Kina-character assassinate po ako. Yung ginagawa po nila, malinaw po yun na pagpatay. Tandaan po natin, hindi lang po physical killing ang pagpatay. Mas matindi po ang nagagawa ng character assassination when it comes to killing. Yung pong mga nanonood sa akin na mayroong alam sa batas, maano po nila yan, they would agree with what I'm saying. Na yung pong mga nagka-character assassinate, biro mo, leader ka, ipapa-character assassinate mo ko? Daniel Rason, napakawalang yamong tao, Daniel Rason. Napakawalang yamong tao. Yan ang maiimpyerno ka pagka hindi ka nagbago, Daniel Rason.
Biruin mo si Haring David, nung ipinakilala sa kanya ni propeta, nakalimutan ko yung pangalan ng propeta na yon, na kasalanan, na mali yung ginawa sa kanya. Mali yung ginawa ni Haring David kay Batseba na asawa ni Urias, na isa sa mga general ni Haring David. Nagpakumbaba si Haring David. Bakit itong si Daniel Rason ngayon nagmamatigas, tapos nagpaparinig-parinig sa mga pagkakatipon? Alam mo, nagmumukha ka lang kawawa. Biruin mo yung mga dumadalo sa pagkakatipon, nakikinig sa'yo, Daniel Rason, nagme-message sa akin, mas naiintindihan pa namin yung paliwanag mo, Brad Badong, kesa dun sa 4 na oras na paulit-ulit na paliwanag ni Daniel Rason, pero ang lundo, puot ang itinatanim niya. Biruin mo, ang utos ng Diyos sa Biblia, inyong agawin sa apoy. Inyong agawin sa apoy. Nasa apoy na 'yon, ha? Pinapaagaw pa ng Diyos. Ikaw, magtatanong lang ang kapatid, bro, meron po kaming nakita sa social media na kumakalat na meron pong tindang alak sa restaurant ni Brad Eli sa ano pong ginagawa? Suspendido ka agad. Tapos ang utos ni Daniel Rason, i-block agad. Bakit ganon? Alam mo, kung hindi ka magsisisi, Daniel Rason, isa ka sa top 10 na mangungunang mapupunta sa impyerno. Maniwala ka sa akin, Daniel Rason. Isa ka sa mga number 1 na pupunta or pipila sa impyerno. Bakit? Biro mo, yung halaga ng isang kaluluwang sumasampalataya, kasing halaga ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Gaano kahalaga yung dugo ng Panginoong Hesukristo? Pero sa'yo, itinatapon mo na lang na, ayaw nyo sa iglesia? Go ahead, make my day. Anong klase kang mangangaral ngayon? Daniel Rason. Anong klase kang mangangaral ngayon? Magpakalalaki ka, Daniel Rason. Sayang yung pinag-aralan mo, sayang yung profession mo, sayang yung tiwala ni Brad Eli na ibinigay sa'yo, at sayang ang tiwalang ibinigay sa'yo ng Diyos. Daniel Rason, maniwala ka sa akin, maiimpyerno ka pagka hindi ka nagbago. Kung papaanong nilayasan ng Diyos si Haring Saul na kauna-unahang hari sa Israel, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Kaya ka siguro nagkakaganyan. Biruin mo, nagteteksto ka, walang patutunguhan yung Imbes na ang maramdaman ng mga kapatid na dumadalo sa pagkakatipon is pagpapala ng Diyos. Hindi pagpapala ng Diyos ang nararamdaman nila. Kasi si Haring Saul, noong nilayasan siya ng Diyos, sinasaniban na siya ng masamang espiritu. Kaya nga pagka nagpapatugtog si David, nagkakaroon ng kaginawaan yung kaluluwa ni Haring Saul. Brad Daniel, maawa ka sa unang-una sa sarili mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, sa magulang mo. Kaya lang, makamagulang ka mali na nga yung pinagagawa ng magulang mo. Kinakampihan mo pa Tapos ika-character assassinate mo ako ngayon. Alam mo, ang ginagawa mong yan, nakasulat yan sa 1:8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang nais ng inyong ama ang siyang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pag nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sino ang number 1 mamamatay tao ngayon, Brad Daniel? Hindi ba ikaw? Yung character assassination na ginagawa mo, pagpatay yan na malinaw. At yung ginagawa mong pagsisinungaling, sabi mo, pagka ang tao sinungaling, hindi yun sa Diyos. Ikaw mismo ang nagsabi nun. Kaya, Brad Daniel, habang may pagkakataon ka pa na magsisi ka. Huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Huwag mong papagmatigasin ang iyong puso, Brad Daniel. Dahil sinabi mo sa amin, tinuturo mo sa amin, na yung pagtanggap ng pagkakamali is a form of humility. Tanggapin mo na nagkamali ka, nakahanda ang kapatiran. Sabi ko nga,
Kung sinabi mo lang sa iyong nanay na, Mami, tigilan nyo na po si Badong. Nananahimik na po siya, nasa ibang bansa na nga po. Huwag nyo na pong sisiraan, Mami. Pero anong ginawa mo? Pinablock mo ko. Tapos ito namang si Rhea sa Sondoncillo, naghahanap daw ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Alam mo, Rhea sa Sondoncillo, mas malagim ang sasapitin mo. Mas malagim ang sasapitin mo. Bakit? Biruin mo, alam na alam mong nagsisinungaling yung leader mo ngayon. Tapos, makikiayon ka dun sa kanyang tandaan mo, Rhea sa Sondoncillo, nakasulat sa Biblia, sa Jeremias, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya kasumpa-sumpa ka, Rhea sa Sondoncillo, na taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa ka, Rhea sa Sondoncillo. At saka lahat ng mga MMC, mga KNP na pumapanig kay Daniel Rason na pinapanigan yung kabalintunaan ng kanyang mga pangangaral ngayon. Kasumpa-sumpa, ang sabi po ng Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya ikaw, Rhea sa Sondoncillo, meron akong screenshot ng pinapakalat mong message na galing kay Daniel Rason na i-block ako ng mga kapatid. Isa ka sa mga susumpain ng Diyos, Rhea sa Sondoncillo. Kayong mga manggagawa dyan sa MCGI at kayong mga KNP, manindigan kayo. Dahil pagka hindi kayo nanindigan sa katotohanan, pinagmatigas ni Daniel Rason yung kanyang mga kasinungalingan at yung kanyang mga kademonyoan, mapapasama kayo sa sumpa ng Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Yung tiwala ninyo kay Daniel Rason, tiwalang makatao, hindi tiwalang makadiyos. Kaya yon mga kapatid, maraming nagme-message sa akin na mga kapatid, bro, yung tapang mo, salamat sa Diyos dahil hindi kami makapagsalita. You are speaking and you are voicing out on behalf of all of us. Sabi ng mga kapatid, tandaan mo yan, Rhea sa Sondoncillo, kung hindi mo babaguhin yung iyong pananaw sa buhay, isa ka sa mga taong susumpain ng Diyos, sapagkat malinaw na nakasulat sa Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kayong mga KNP, kayong mga manggagawa na hindi marunong manindigan, isa kayo sa mga susumpain ng Diyos. Dahil biruin nyo, kung ano-ano nang tinuturo ni Daniel Rason, yes lang kayo ng yes. Brad Rodel, manindigan ka, Brad Rodel. Magpakalalaki ka, Brad Rodel. Matanda na ang iyong mga magulang, Brad Rodel. Brad Josel, manindigan ka. Matanda na si Mamilet. May sakit si Mamilet. Manindigan ka. Manindigan ka sa totoo. Brad Mon Bernardo, si Efren Baking, hindi ko na tatawagin yun kasi corrupted na talagang na KNP. At saka si Resty Reyes. Brad Robert Naboa, manindigan ka. Sino pa? Manindigan kayo mga KNP, mga AP. Brad Don Kapulong, manindigan ka, kawawa yung iyong pamilya, matanda na si Inda. Manindigan ka, Brad Don Kapulong. Alam ko, hindi ka rin naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Brad Daniel. Alam ko yan, dahil nakasama ninyo ako. Nakita ko, kung si Brad Mel, number 1 tuta ni yan. Number 1 tuta ni Daniel Rason yan. Hindi yan ewan ko lang kung maninindigan siya. Pero kung maninindigan siya, wala siyang matatanggap. Ano ba ang pinag-aralan ni Brad Mel? Wala. Meron siyang mga anak. Kaya, mga kapatid, manindigan kayo sa katotohanan. Manindigan kayo sa katotohanan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa yung taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa para sa Diyos. Yung taong inilalagay yung kanyang tiwala sa tao. Tao si Daniel Rason. O pwedeng magkamali. Nakasulat sa Biblia yon. Hindi natin mapagbubulaanan. Ang nakasulat sa Biblia, walang matuwid sa lupa no gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Kung pagmamatigasin mo, Daniel Rason, yung iyong mga pagkakamaling nagagawa sa iyong liderato na pinagkatiwala sa iyo ng kapatid na Eli Soriano, mapapahamak ka, unang-una kang mapapahamak sa impyerno.